ng kinatawa na Akbayan Party List, si Kong Mother, Representative Percy Sendanya. Kong, magandang umaga. Magandang umaga, Miss Milky. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga tagapakinig at nanonood, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi alam ko sa buong mundo may nanonood sa atin ngayon. Opo, iba't ibang panig ng mundo, maraming nakatutok sa DZRH. Kong Mother, unang-una reaksyon po sa pagkakaaresto kay Elizalde sa Prague, Czech Republic. Itong pagka-aresto kay former Representative Zaldico, napakahalagang hakbang para sa wakas ay matuldukan na yung ating panawagan para sa pagpapanagot, accountability at pagbawi doon sa mga ninakaw sa kaban ng bayan. Siya talaga yung nasa gitna ng kontrobersiya at ng pinakamalaking katiwalian na skandal sa ating kasaysayan. So, sa kanyang pagka-aresto, sana humarap siya, sana magsabi siya ng totoo, at sana ay mabawi ng gobyerno yung mga ninakaw sa kaban ng bayan. So ito yung mahalagang pagbubukas para malaman na sino talaga ang may kasalanan, sino ang mga sangkot, at yung pinakamahalagang tanong, kanino babawiin ang pera ng bayan. Ito po ay dapat ding panumpaan, halimbawa magsasalita siya sa iba't ibang forum dahil yung mga binanggit niyang alegasyon kumbaga ay mabibigat, hindi ba nabanggit ang mga pangalan, umabot nga ang alegasyon laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero dapat panumpaan din, di ba, Kong Mother, lahat ng sasabihin niya bago magsalita at marinig ng publiko. Dapat talaga, no, ito ay sinumpaan niya, dapat ito ay sa proper venues, sa proper forum. Kasi nangyayari dati, kung matatanda ng ating mga kababayan, parang nagtatago siya doon sa ilang mga paputaputake na mga statements, tapos pa sundot-sundot na mga videos. Ang problema kasi sa ganyang klase na mga pahayag, yan ay maaaring, pwedeng gamitin ebidensya, pero sa dulo, wala talaga siyang weight pagdating sa paglilitis kasi hindi naman niya ito sinumpaan. At yung mahalaga pang kinakailangan ay mangyari ito dito sa ating bansa. Mapauwi siya sa lalong madaling panahon, mabuksan muli ang mga investigasyon at mapaharap siya under oath. Nang sa ganoon ay makasuhan na ang mga dapat makasuhan at siya mismo ay mapanagot rin sa kanyang kasalanan. Lalo na yung mga kasabot niya dito sa napakalaking pagnanakaw sa kaban ng bayan na ito. Under oath, dapat sinasabi mo nga, Kong Percy, no? Dito sa laki po ng alegasyon ni former Congressman Elizalde, tama po bang gawin ito sa investigasyon ng Senado o Kamara? O sa proper forum, kung meron man ay sa bagay, sa korte, meron siyang kaso sa Sandigan Bayan eh. Dapat umusad na yung mga kaso at simula na paglilitis sa lalong madaling panahon. Ito yung padating doon sa kaso niya sa Sandigan Bayan. Doon naman sa investigasyon sa Kongreso at Senado, napakalaga na ituloy pa rin yung ganitong investigation in aid of legislation. Kasi kung matatandaan natin, saan ba nagsimula at saan nangyari yung pagnanakaw na ito, yung pag-divert ng funds na ito, nangyari ito sa legislatura. So kinakailangan natin maglagay at gumawa ng mga mekanismo at batas nang sa gayon ay hindi na ito maulit at na maiayos natin yung ating budget system. Kasi di ba, sabi natin ang pinakamatinding expression ng priority ng isang gobyerno ay ang kanyang budget. Sinasabi the most concrete expression of a government's priority ay yung kanyang budget. Paano kung ang pinakamalaking section ng budget na pupunta sa korupsyon? Ibig sabihin ba nun, ang main priority ng gobyerno ay corruption. So kaya kinakailangan makagawa tayo ng mga batas, makagawa ng guidelines. Sa ganun, hindi na nanakawan ng taong bayan na mga kinakailangan niya mga serbisyo para nang sa ganun, guminhaba kahit paano ang buhay sa gitna ng isang matinding krisis na kinakaharap natin. At yung kanyang pagbabalik dito sa Pilipinas, Kong Mother, ang inaantabayanan at syempre, yung kanyang mga pagtestigo, salaysay sa lahat ng mga alegasyon mula sa issue ng confidential funds, budget, at the same time yung controversial na flood control projects. Pero isa pa sa mga dinig-dinig ngayon ng Kamara, Kong Mother, ay itong impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. So tumistigo na itong si Ramil Madriaga. Tingin mo ba ang mga testimonya niya at yung magiging alegasyon ang talagang magiging dahilan para mapanagot itong si VP Sara o meron pang mas matitindi na mga alegasyon at ilalabas dyan sa pagdinig po ng Kamara?
Well, mahalaga yung mga binanggit ni Ramil Madriaga sa kanyang testimonya at sa kanyang affidavit, yung original at saka yung supplemental. So, kasabay nito, sana wag kalilimutan ng mga kababayan natin tingnan yung iba pang equally important na mga ebidensya na lumabas sa ating nakaraang pagdinig. Pangunahin dito yung mula sa COA, yung pagpapakita noong proseso ng disallowance at yung pag-deny sa kanilang appeal. In fact, pinapabalik nga ng COA ang milyong-milyong piso sa Kabanang Bayan mula kay VP Sara at sa kanyang mga kasama sa Office of the Vice President, no, na kinaat sa DepEd na kinakailangan ibalik nila. Kasi sa dulo, sabi ng COA, hindi napunta ang pera, hindi napunta ang pondo doon sa dapat niyang kapuntahan in terms of the confidential funds. So sabi ng COA, dapat ibalik ito sa pamahalaan at sa gobyerno. So malinaw, ang pera wala doon sa dapat kapuntahan, abay saan napunta? Yan ang tanong ng bayan. Nasaan ang pondo? At dahil hindi ito napunta doon sa pupuntahan, aba dapat ibalik niya ang pondong ito. So kasabay nito, mahalagang tanda din ng mga kabayan natin, on top of the COA revelations, nandyan din syempre yung sa NBI. Pinakita kung paano minanipula yung mga pirma doon sa mga acknowledgement, no, doon sa confidential funds na parang ilang tao lamang ang pumirma para sa maraming tao para tanggapin yung pera. So pinapakita talaga na mayroong pagnanakaw sa Kabanang Bayan. At nandiyan din syempre yung testimonya mula sa PSA. Sinasabi na marami sa mga pangalan na nabanggit, pangunahin na yung sikat na sikat ngayon, si Mary Grace Piatos, abay walang record ng birth, walang record ng death, at wala din record ng marriage or certificate of no marriage. So pinapakita nito talagang kinamkam, ninakaw yung Kabanang Bayan, gumamit ng mga maling pirma, gumamit ng mga inventong pangalan. So ganun kakapal ng mukha yung ginawang pagnanakaw sa Kabanang Bayan via the confidential funds. Kung Mother, ang sabi nga yung reaction nung ilang mga kababayan natin na hindi totoo kasi sinasabi lang naman ni Madriaga yan. So, at least, ganon talaga ang reaksyon ng ilang mga nakikinig at nanonood. Hindi natin kumbaga ay may aalis yan. Pero ang sinasabi mga kong Mother, dokumento na talakay doon sa hearing ng House Justice Committee, yung mga dokumento ng COA na naroroon talaga yung mga kumbaga napirmahan na mga papeles, dokumento, at merong pinakamabigat doon yung direktiba ng Commission on Audit for the disallowance. Kung hindi ako nagkakamali kong Mother at kung natatandaan ko pa yung hearing last week, 700 plus million ang pinababalik kay VP Sara dahil mukhang naniniwala ang COA na ito pa'y hindi napunta sa mga dapat mapundahan ng naturang pondo. So ang tingin mo, Kong Mother, bukod kay Ramil Madriaga, mas matindi ang mga dokumento na magpapatunay na talagang may mga dapat siyang pananagutan? Matindi yung mga dokumento kasi ito yung talagang ebidensya that will hold in court, no? So alam natin na pag ito ay nakaakit na sa Senado at nag-convene ang Senado bilang isang impeachment court, yung ganitong mga dokumento, yung ganitong mga ebidensya, ito talaga yung magdidiin kay VP Sara Duterte. So itong kwento ni Madriaga, bahagi ito ng mas malaki pang narrative ng pagnanakaw at pang-aabuso sa kapangyarihan. At yung pinakakompleto talagang ebidensya, nariyan syempre yung mga dokumento ng COA, yung investigasyon ng NBI, at saka yung patunay mula sa PSA. Isa pang kinakailangan natin ay ano ang mga ilalabas, i-reveal na reality noong pagpirma ni Madriaga ng waiver ng kanyang bank secrecy, no? Yung waiver para silipin yung kanyang mga bank accounts. Tingin natin, ito yung isa pang susunod na magiging malaking issue pagdating sa usapin ng pagnanakaw, usapin ng pag-abuso sa kapangyarihan, hindi lamang ni VP Sara, kundi ng mga Duterte. But that's for another day. Focus muna tayo doon sa Wednesday na sinasabi mo, Miss Milky. Ito yung kung matatandaan po ng mga kababayan natin, ako ay nag-motion para isubpina ang AMLAC, no? Para sa ganon ay ilabas nila yung records ng lahat ng mga covered at suspicious transactions involving the bank accounts of VP Sara Duterte at ang kanyang mister na si Mans Carpio. So yan yung isa sa mga inaasahan natin. Kasama dito yung pagtestigo, yung testimonya naman ni Senator Sonny Trillanes na isa sa una nag-raise ng issue na ito ng ill-gotten wealth. Kong Mother, ikaw yung nag-manifest para kumbaga ay
ipatawag din ang AMLAC at magpaliwanag tungkol po dito, no, sa pondo. Ano pong inaasahan po ninyo na magiging kumbaga ay tulong o kaya ay bahagi ng magiging testimonya po ng AMLAC sa susunod doong pagdinig sa araw po ng Miyerkules? Sa araw ng Miyerkules, magkakaalaman talaga tayo saan napunta ang pera at kung meron bang pera napunta doon sa kampo ni VP Sara Duterte, lalong-lalo na sa kanilang mag-asawa. So itong sa Miyerkules, malalaman natin, meron ba mga suspicious of covert transaction? Ibig sabihin, meron bang malalaking sums of money na dumadaan, na pumasok, na maaaring lumabas mula sa kanilang mga bank accounts? At maganda na ibangga ito doon sa kanilang statement of assets and liabilities and network yung SALN. Kasi darating din ang ombudsman para makita natin, ito bang pera na mga nasa kanilang dumadaan sa kanilang bank accounts sa talagang suspicious at covert, ito ba ay commensurate? Ito ba ay sumasalamin doon sa katotohanan na idineklara nila sa kanilang SALN? Kasi kung hindi, ibig sabihin, ill-gotten ang mga ito. So, napakahalaga nitong mangyayaring pagdinig sa darating na Miyerkules, itong clarificatory hearing kung saan nandoon ang AMLAC, nandoon ang ombudsman. At yan ang iyong minanifest last hearing, kaya ang ito ay inaprobahan naman ni Justice Chair Jervil Luistro. Pero maganda yung sinabi mo, bank secrecy, di ba, pinirmahan na ni Ramil Madriaga at aabangan kung ano makikita doon sa mga naidepositong bangko, ginamit kasi yung kanya mga accounts no mga pumasok umano na milyones na pondo ni former, ano pa to, di ba? Former President Rodrigo Duterte hanggang kay VP Sara Duterte. Pero kung mother, ito ay sabi nga nung ating mga kababayan, habang kumbaga ay nagkakaroon ng pagdinig ang House Justice Committee, lumalalim yung mga alegasyon laban sa Vice Presidente. Pero hanggang sa Miyerkules, maghihintay pa rin ba tayo o kailangan niya ng magsalita at magpaliwanag din, ibigay ang kanyang salaysay laban sa mga alegasyon sa kanya? Totoo yan, Ms. Milky. Hindi lamang lumalalim ang mga aligasyon, kundi tumitindi yung lumalabas ng mga ebidensya. Kaya nga inaasahan natin, dapat sana nandoon siya nung nakaraang Martes at nandyan siya sa darating ng Miyerkules para kung sa ganun, mabigyan siya ng pagkakataon para ipagtanggol ang kanyang sarili. Kasi naniniwala naman tayo lahat may karapatan sa due process. Kahit na nung panahon ng tatay niya, pinagkait nila yung due process sa libu-libong Pilipinong basta na lang pinatay dahil sa tukhang. Pero because we uphold the due process in the Committee on Justice, meron siya pagkakataon para pabuwalaanan ito. Pero alam mo, hindi na ako nagulat, Ms. Milky, na hindi siya pumunta at hindi pa at walang balitang pupunta sa Miyerkules. Kasi kung matatandaan natin, narito siya sa ganitong sitwasyon dahil sa kanya mga words and actions. No? So siguro baka natatakot sila na baka lalo siyang madiin kapag siya ay humarap at nagsalita. So kaya siguro ang mangyayari na lang yan para pa spirit of the glass. Ang mangyayari ng Miyerkules tulad ng Martes, tatawagin, tapos walang basong gagalaw kasi wala si VP Sara Duterte doon sa premises ng Committee on Justice. Parang spirit of the glass, okay. Kong mother, kasi di ba tuwing merong hearing, laging bakante yung kanyang upuan at katabi niya dapat si Representatives Leila de Lima at si Benny Abante na isa sa mga endorser nung kanyang impeachment complaint diyan sa Kamara. So, ito po ba ay nakaka-apekto rin sa kumbaga perception ho ng publiko? Kasi lumalalim yung mga alegasyon, pagkatapos wala ho silang naririnig sa kampo po ni VP Sara, pero merong nilalabas po mga press release o mga statement ang kanyang mga abogado. And kung matatanda po ng mga kababayan natin, matapos noong hearing, noong nakaraang Martes, lumabas ang mga matitinding ebidensya, lumabas yung mga aligasyon mula kay Ramil Madriaga. Pero sa dulo, ang kanilang sinabing kwento, ang kanilang gustong diinan ay yung usapin ng kanyang law school, no? Na parang kwento pang MMK. Pasensya na po, alam ko sa iba yung MMK. Kwentong pang maalaala mo kaya. Hindi naman yun ang hinihingi ng taong bayan. Ang hinihingi ng taong bayan, sagutin mo yung mga aligasyon sa iyo. Huwag nyo ibahin ang usapan. So siguro kaya talagang iniiba ang usapan kasi hindi nila kayang sagutin itong mga aligasyon na ito. Kaya nga sa totoo lamang, hindi na ako nagulat doon sa resulta ng survey. Recently na lumabas na higit kalahati ng ating mga kababayan
gusto magpatuloy ang impeachment, lalo na yung impeachment trial, kasi gusto nilang malaman ang katotohanan. At sa totoo lang, ikaw man ay supporter o hindi supporter ng VP, gusto mo syempre na yung VP, kung supporter ka, magpaliwanag para ipagtanggol yung sarili niya kasi supporter ka ng VP. Kung hindi ka naman yung supporter, gusto mo din malaman kung ano yung katotohanan para mapanagot na siya. So sa dulo, ito ay usapin na ang VP may utang na katotohanan sa ating mga kababayan. Taon na ang binilang para siya ay sumagot sa kanyang mga aligasyon, pero lagi-lagi na lang hindi siya sumasagot, iniiba ang usapan, o kaya naman ay tumatakbo sa Supreme Court, gumagawa ng paraan para ma-delay yung proseso. So hopefully, ito mga susunod na araw, mabayaran na itong utang na katotohanan na ito sa ating mga kabayan. Tapos pagkatapos nun, mabayaran na rin yung perang ninakaw mula sa kaban ng bayan. So, ang ibig sabihin po ni Kong Mother ay maghihintay na naman kung siya ay dadalo. Pero inaasahang hindi siya sisipot uli sa susunod na pagdinig uli sa Miyerkules ng House Justice Committee. Kong Mother, dyan ka lang, babalikan kita at meron kang panukalang wealth tax, kaugnay nga ng nararanasan nating oil price crisis. Makatutulong ba itong panukalang ito sa pagpapatuloy po ng isyung pambayan? Oras sa buong Pilipinas, 8:41 ng umaga. At may panukala si Kong Mother dito sa wealth tax. Siyempre, hindi kami kasama dahil ito yung pinakamayayaman na dapat daw singilin, buwisan ng pamahalaan. Paano ba ang sistemang ito, Congressman Percy Sendanya, dito sa wealth tax? Alam mo, Ms. Melky, yung sinabi mo na hindi ka kasama, na-realize ko, pareho pala tayo kasi hindi rin tayo kasama dyan sa wealth tax. No? Kasi, oo. Sa ating po mga nakikinig, wag po tayong matakot o mabahala na may dagdag na buwi sa atin. No? Hindi po ito para sa atin. Ito po ay para sa mga ultra-rich o yung pinakamayaman sa ating bansa. So ito pong wealth tax ay may dagdag po na buwis para sa mga taong ang net worth, sabihin yung kita o yung pera nila, bawas yung kanilang liabilities ay nasa 300 million pataas. Hindi nga talaga tayo kasama. Kong Mother, hindi tayo talaga kasama dyan. Kung 300 million. 300 million pataas no, yung net worth nila annually. So, kung sila ay 300 million pataas, merong 1.5 to 3% na tax na ipapataw sa kanila. Itong wealth tax, napakahalaga nito kasi isa siyang progressive form of taxation. Dahil ang mas may malaking binabayaran, yung may mas kakayahan. Ito yung ating mga kabayang ultra-rich kung tawagin. So, sa ibang bansa, ang tawag dito ay solidarity tax. No? Parang ito yung binabayarang tax ng mga pinakamayaman bilang solidarity o pag-ambago, pagtulong doon sa gobyerno. Tiningnan namin, no, wala kaming access doon sa listahan ng pinakamayaman in terms of their payments sa taxes sa BIR. Ang sinilit na lang namin yung madalas nakikita natin listahan ng mga pinakamayamang Pilipino sa Forbes. Di ba naglalabas yung Forbes ng top 15 richest Filipinos? Oo. Ayan, tapos nung tinignan namin yung top 15 richest Filipinos, kung sila ay papatawan ng wealth tax, aba yung top 15 pa lang, makaka-generate na tayo ng around 78 billion pesos. No? So sabi ko gano'n, ano itsura ng 78 billion pesos? Humanap ko ng similar amount. Apparently, yung cost ng MRT-7 ay 78 billion pesos. So ganun siya kalaki. So sabi natin ganun, napakalaking tulong nito para patuloy na mapagbigay ng universal healthcare sa ating mga kababayan, tiyakin na mayroong fuel subsidy sa ating mga tsuper, magsasaka, at saka mangingisda, lalo na ngayong panahon ng krisis, at magagamit ito sa panahon na kailangan natin for climate change adaptation. So itong wealth tax, earmark siya para dito. So, una, response ito sa krisis. Pangalawa, universal healthcare. At pangatlo ay climate change adaptation. Ito yung mga areas sa ating budget na talaga nangangailangan ng additional funding o pondo. Sabi nung iba, sa panahon daw na ito, may ilang buwis na nawawala sa gobyerno dahil nga sa pagbawas doon sa ibang taxes tulad ng pagsuspend ng excise tax on fuel. Pero mahalagang hanapan din
para hindi natin sinasabi na meron tayong proposal, ano kailangan gawin, dapat meron din tayong solusyon na ibinibigay. At isa itong solusyon para sa additional revenue at resources para sa ating gobyerno. Itong ating panukalang wealth tax. Oo. Pero maganda, Kong Mother, nilinaw mo ito kasi ang ating mga kababayan, pag nakarinig ng tax, nako, allergic tayo dyan kasi buwis na naman. Pero ang nililinaw po ni Kong Mother, yung buwis na ito kung mapagtitibay ay ipapataw doon po sa pinaka-ultra rich, sa pinaka-mayayaman. Tinignan lamang po ng akbayan dito ay yung listahan noong mga nasa top 15. Siguro naman, Kong Mother, hindi naman po sila angal dahil mano lang naman po itong 1.5%. Diba, na ipapataw sa kanila. At kung susumahin, aabot pala ng 78 billion pesos itong wealth tax kung sakasakalit makatutulong sa mga programa po ng gobyerno. Ayan, kaya siguro pag meron na tayong wealth tax, baka mas madali ng pag-usapan para sa gobyerno yung pagbawas ng VAT, yung pagtanggal ng VAT sa langis. Nang sa ganon ay makatulong tayo na maibsan yung paghihirap ng ating mga kababayan sa patuloy na tumataas na bilihin. Alam mo, Ms. Melky, natutuwa ako kasi noong nakaraang pagdinig sa lead committee Yes. na pinangungunahan ng ating chairman, Miro Kimbo, who happens to be the chairperson also of the Ways and Means Committee. Niraise ko itong usapin ng wealth tax at nagtanong tayo sa chair ng Ways and Means Committee kung kailan didinggin ang wealth tax bill natin. At sabi niya, sa resumption daw, pag nabuo na nila yung CSW ay isa ito sa unang didinggin ng committee ng Ways and Means. So umaasa tayo sa pagbabalik ng Kongreso, sana maipasa na sa lalong madaling panahon ng wealth tax. At sana bigyan din ito ng executive ng in terms of priorities. Kung kaya nga na gawing priority legislation itong wealth tax, sana ay gawin ng gobyerno. Oo, magandang balita yan. At least welcome kay Representative Miro Kimbo na chair ng House Ways and Means Committee. At hindi aangal dito economic managers, I'm sure. Di ba Pangulong Bongbong Marcos sa panukalang wealth tax mo, Kong Mother? Sana nga hindi sila umangal at sana din bigyan nila ito ng priority. Para nang sa ganon ay mabilis yung pagpasa at nang ma-implement na siya agad-agad para makatulong sa ating mga kababayan. Kasi kailangan talaga makakulikom tayo ng pondo sa puntong ito kasi nga kailangan ng tulong ng mga kababayan natin sa panahon ng matinding paghihirap. Manawagan na lamang mensahe po ng Akbayan at ang kinatawan ng Akbayan Party List, Representative Percy Sandanya sa ating mga kababayan. Sa ating po mga kababayan, wag po tayong bibitaw. Patuloy po nating tanungin at hanapin saan napunta ang pera ng bayan. Saan napunta ang pera dito sa mga flood control scandal? Saan napunta ang pera dito sa mga ninakaw ng vice-presidente? Saan napunta ang pera na ninakaw ng mga involved sa corruption? At hindi lang tayo magtanong saan napunta ang pera. Dapat malinaw sa atin, sa ating panawagan, bawiin ang pera para nang sa ganoon magamit ito para sa mga serbisyong kailangan talaga natin, lalo na sa panahon ng krisis na ito. So sana yung mga kababayan natin, huwag bibitaw, patuloy na magbantay. Maraming salamat, Kong Percy. Magandang umaga po. Maraming salamat, Ms. Melky, at happy Sunday po sa ating lahat. Happy Sunday si Kong Mother, kinatawa na Akbayan Party List, Congressman, Representative Percy Sandanya.